Nagbabalik ang Hataw Balita. Para sa mga balita mula sa iba't ibang panig ng Europa, mula sa London News Bureau, kasama natin si Mark Kaisip. Mark, good morning. Good morning, Kuya. Narito na ang mga hataw na balita. Sa Belgium, human error ang nakikitang dahilan ng mga investigador sa salpukan ng dalawang tren sa Belgium. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng banggahan ng dalawang tren sa naturang lugar. May hataw na balita, si Ding Lopez. Isang linggo matapos ang kalunos-lunos na aksidente na kung saan dalawang tren ang nagbanggaan dito sa Halle, Belgium. Patuloy pa rin ang mga otoridad sa mga investigasyon. Ayon sa napaunang investigasyon, hindi sumunod sa traffic lights ang train operator dahil huli na ito ng 10 minuto sa takdang oras ng biyahe. At tumuloy pa rin sa pagtakbo kung kaya't sumalpok na ito sa kasalubong na tren. Dagdag pa ng mga otoridad, maaari nakaapekto rin ang malakas na pag-ulan ng yelo noong oras na nangyari ang sakuna, kung kaya't hindi na rin kinaya ng preno ng tren. Umabot na sa 19 ang namatay at 174 ang sugatan. Hindi naman bababa sa 250 ang pasahero ng dalawang tren nang mangyari ang aksidente. Ayon naman sa mga nakasaksi, maswerte hindi inabot ng impact ng banggang ito ang isa pang papatawid na tren na maaaring nagresulta na mas mataas na bilang ng nasawi at nasaktan. Hindi ito ang unang pagkakataon nagkaroon ng aksidente ng mga tren dito sa Europa, sanhi ng human error. Matatandaan na noong 2001, 8 ang namatay at 12 ang lubhang sugatan sa salpukan ng dalawang tren, kung saan isinisisi ang hindi pagkakaintindihan ng lingwaheng ginagamit ng Flemish-speaking signalman at French-speaking na driver ng tren. Mula sa Halle, Belgium, Ding Lopez para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Dismayado si United Kingdom Prime Minister Gordon Brown sa inilabas na ulat ng National Bullying Helpline. Nakatanggap umano sila ng sumbong mula sa staff ni Brown na di umano'y hindi tamang pagtrato sa kanila. Agad itong pinabulaanan ng mga tagapagsalita ni Brown dahil kahit kailan hindi daw naging salbahe sa mga empleyado ang Prime Minister ng United Kingdom. Sikat na nursery rhyme, ang London Bridge is falling down. Pero alam niyo ba na Tower Bridge ang totoong pangalan ng sikat at dinadayong tulay na matatagpuan sa London? Ang kasaysayan ng sikat na tulay, hatid ng hataw na balita ni Chris Manzano. Isa sa mga dinadayo ng mga turista sa London ay ang Tower Bridge, na sa madalas ay napagkakamalian at tinatawag na London Bridge. Ang Tower Bridge at London Bridge ay dalawang magkaibang tulay sa River Thames na nagdurugtong sa Tower Hamlets at Southwark Borough. And for family exploring the city, it would be much better to come here late evening. Opisyal na binuksan sa publiko ang Tower Bridge noong June 1894 ni King Edward VII. Bilang tugon sa tumataas na pangangailangan ng komersyalismo sa East London. Ngunit dahil sa malaking bahagi ng kalakalan na ng panahon niyaon ay nagaganap sa Ilog Thames sa pamamagitan ng mga barkong nanggagaling sa iba't ibang panig ng Europa, hindi naging aplikable ang isang tradisyonal na tulay lamang na magdurugtong sa dalawang riverbank. Ang Tower Bridge ay gumagamit ng hydraulic motors upang pansamantalang iangat at mahati ang gitnang bahagi ng tulay upang magbigay daan sa mga barko na bumabaybay sa River Thames. Tinatayang umabot sa 96.6 million pounds o 7.1 billion pesos ang nagastos para sa pagtatayo ng 444 meters na tulay na ito. Ang katawagang Tower Bridge at ang Victorian Gothic style na arkitektura ng dalawang tore nito ay hango sa pinakamalapit na palasyo, ang Tower of London, kung saan nanirahan ng mga kilalang hari at reyna ng Inglaterra. Mahigpit na ipinagutupad ang height, weight at speed limit sa Tower Bridge, kung kaya't bagamat mahigit 100 taon na itong naglilingkod sa publiko, naiingatan at napananatili ang itinuturing na iconic symbol ng Inglaterra. Mula sa London, Chris Manzano para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. At yan ang mga balitang aming nakalap dito sa Europa. Mula sa London News Bureau, Mark Kaisip para sa UNTV Global News. Kuya? Salamat, Mark. Samantala, balikan natin ang mga balita sa loob ng bansa.